Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nagkaisa ang damdamit isipan ng lahat ng sumasampalataya at di itinuring ninuman na sarili niya ang kaniyang mga ari-arian, kundi para sa lahat. Ang mga apostol ay patuloy na gumagawa ng kababalaghan at nagpapatotoo sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus at ibinuhos ng Diyos ang kaniyang pagpapala sa kanilang lahat. Walang nagdarahop sa kanila sapagkat ipinagbibili nila ang kanilang lupa o bahay at ang pinagbilhan ay binibigay sa mga apostol. Ipinamamahagi naman ito ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Gayon ang ginawa ni Jose, isang Levitang taga Chipre, kaya't Bernabe ang itinaguri sa kanya ng mga apostol. Ibig sabihin, matulungin. Ipinagbili niya ang kaniyang bukid at ibinigay sa mga apostol ang pinagbilhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hindi lang dumadami ang mga naniniwala. Nagkakaisa pa sila sa isip at sa puso. At ang pagkakaisang ito'y napakita nila sa kanilang pagbabahaginan ng kanilang mga ari-arian. Pinagsasama-sama nila ang kanilang mga resources at ito'y pinamamahalaan sa mga apostol. Ang mga may bahay, lupa at iba pang ari-arian, ipinagbibili nila ito at ang pinagbilhan ay binibigay sa mga apostol. Ibinabahagi naman ang mga ito sa mga mahihirap sa kanilang grupo. Kaya naging ang resulta ay walang mahirap sa kanila. Walang mahirap sa kanila kasi wala namang mayaman. Ang lahat ay nagkakaroon ng sapat sa buhay. Walang may kulang kasi wala namang may sobra. Dito sa atin sa Pilipinas, ang 9 na pinakamayamang tao ay may kayamanan ng higit pa sa 55 million na mga tao, ang kalahati ng ating populasyon. Ang problema sa Pilipinas at sa buong mundo ay marami ang mga mahirap, ay maraming kakulangan ang mga resources. Hindi po kakulangan ng resources ang problema. Ang problema ay hindi kakulangan ng pera o ng pagkain. Ang problema ay kulang sa pagbabahaginan. Kaya napakarami naman resources sa mundo. Maraming pera, maraming pagkain. 1/3 ng mga pagkain pinuproduce ng mundo ay nasasayang lang. Itinatapon lang. Pero marami ay gutom. Ang isang resulta ng pagbabahaginan ng mga unang Kristiyano ay naging katanggap-tanggap sa mga tao ang mga pahayag ng mga apostol. Naging katanggap-tanggap ang mensahe hindi dahil sa magaling magsalita o mangguminsi ang mga apostol. Naging katanggap-tanggap kasi nakikita ng marami na totoo ang kanilang mga aral dahil sa pagbabahaginan at pagkakaisa ng mga mananampalataya. Binigay ang example ni Jose na tinatawag na Barnabas. Ipinagbili niya ang kanyang lupa at ang pinagbilhan ay ibinigay niya sa mga apostol upang ibahagi sa mga mahihirap nilang kasamahan. Madaling magsabi na nagkakaisa tayo sa isip at sa puso. Maring magandang damdamin ito. Pero nasusubok ang pagkakaisang ito kung nagbabahiganan tayo ng ating kayamanan.
Kailangan ang pruweba na ito sa ating panahon ngayon na ang mga materialistic ang mga tao. Masyadong pinahahalagahan ngayon ang material na bagay. Pero kung sa material na bagay pa lang, hindi na marunong magbahagi at magkakaisa, ano pa kaya sa mga espiritual na bagay? Sinabi ni Jesus, kung sa mga mapanlinlang na kayamanan ng mundo, naluloko at nabubulagan na tayo, sino magbibigay sa atin ng tunay na kayamanan? Kaya ang material generosity ay isang magandang palatandaan ng pusong bukas sa iba. Material generosity. Hindi lang sa intensyon, hindi lang sa isip. Handa ba tayong magbigay mula sa pera natin? Magkano ang ibinibigay natin? Palagi ba natin itong ginagawa o paminsan-minsan lang? Bigyan mo po kami, Panginoon, ng kabukasan ng puso na mag-share ng mga material resources namin. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.